Sa bawat pag-aaruga, isang panata na may pagkalinga. Serbisyong may puso, pananagutan ng bawat lingkod ng bayan. Proverbs 29 verse 7, the Bible it says, "Good people want to do what is right for the poor, but the wicked people don't care." Bilang isang Kristiyano, itinuturo sa atin na tayo ay magpalaga sa ating kapwa. At kung may pagkakataon ka na makagagawa ka ng tama para sa iyong kapwa, ay gawin mo na. Sapagkat anumang kabutihan ang itinanim mo, ay aanihin mo sa taktang panahon dahil ang Diyos ang magbabalik nito sa iyo. Sa Kawikaan chapter 19 verse 17, ito naman ang sinasabi. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa lahat ng mga kababayan kong Pilipino. Naway ang buong taon ng 2025 ay maging buong taon ng pagpapala ng ating Diyos na buhay. At ang kalusugang pisikal ay manatili sa ating mga pangangatawan. Tayong mga mamamayan ay naaharap ngayon sa isang suliranin patungkol sa isyu ng PhilHealth. Ang usapin ng PhilHealth ay hindi lamang usapin ng tungkol sa pera. Ito ay usapin din ng buhay at pangkalusugan ng mga mamamayan. Tungkulin ng ating pamahalaan na tiyakin ang kalusugan at kapakanan ng bawat Pilipino sapagkat ito'y karapatan ng mga mamamayan na dapat lamang ibigay at hindi ito isang pribilehiyo. Ang pondo ng PhilHealth ay para sa mamamayang Pilipino na hindi dapat ipinagkakait. Maating ba ng inyong budi kayong mga nasa kinaukulan na magkamamatay ang bawat Pilipino sa kanilang mga karamdaman dahil sa kawalan ng pondo para sa pangkalusugan? Nararapat bang isakripisyo ang pondo ng PhilHealth na siyang pangunahing sumusuporta sa milyong-milyong Pilipino? Ang patuloy na usapin sa PhilHealth ay nagdudulot ng labis-labis sa pag-aalala tungkol sa tunay na nangyayari patungkol sa pangkalusugan ng ating bansa. Ang Republic Act Number 11223, Universal Healthcare Law na naisabatas noong February 20, 2019, nalayo ng batas na ito na matiyak na ang lahat ng mga Pilipino ay magkaroon ng akses sa mga serbisyong pangkalusugan kahit anuman ang kanilang mga estado sa buhay. Ang pangunahing layunin ng Universal Healthcare ay ang una, pagpapalawak ng saklaw na serbisyo medikal. Ikalawa, pagtitiyak ng pagkakaroon ng komprehensibong serbisyong pangkalusugan. Ikatlo, pagpapalakas ng mga local health system. Ang apat, pagtitiyak na lahat ng mga Pilipino ay magiging miyembro ng PhilHealth. Gaano ba kahalaga ang PhilHealth para sa mga mamamayang Pilipino? Ang kahalagaan ng PhilHealth ay una, ang PhilHealth ay nagsisilbing lifeline o masasabing pantawid buhay ng milyong-milyong Pilipino, lalo ng mga mahihirap na umaasa sa subsidyo para sa ospital, gamot, at iba pang pangangailangang medikal. Ang kawalan nito ng pondo ay maaaring magdulot ng kawalan ng akses sa serbisyong pangkalusugan na maaaring magresulta sa maraming buhay na maapektuhan. Ikalawa, ano ang magiging epekto kung zero budget ang pondo ng PhilHealth? Ang desisyong ito ay tila pagtalikod sa mandato ng gobyerno na bigyan ng prioridad ang kapakanan ng mga mamamayan. Kung ipagpapatuloy ang ganitong plano o patakaran, mas maraming Pilipino ang mapipilitang umutang o magdusa na lang sa sakit dahil sa kawalan ng abot kayang serbisyong medikal. Ikatlo, anong tungkulin ng pamahalaan? Ang tungkulin at responsibilidad ng gobyerno ay protektahan ang kalusugan ng mga mamamayan dahil ito talaga ang nararapat sapagkat ito ang kanilang karapatan nang bigyan sila ng pangangalagang medikal. Ang pondo ng PhilHealth ay galing sa mga buwis ng mga mamamayan at nararapat lamang na ito'y gamitin ng tama para sa pangkalusugan at kapakinabangan ng lahat.
Hindi dapat kalimutan ng ating pamahalaan ng serbisyong pangkalusugan ay isa sa mga haligi at pinakamahalaga na aspeto ng isang maayos at maunlad na lipunan. Nararapat lamang na bigyan ng pansin ang panawagan ng mga mamamayan na huwag kunin ang pondo ng PhilHealth. Sa mga mambabatas na nasa Kongreso at Senado, maging responsable nawa kayo sa inyong mga pagpapasya. Higit sa lahat, unahin ninyo ang kapakanan ng mga tao, lalo na sa usaping pangkalusugan. Ang kalusugan ng bawat Pilipino ay pundasyon ng isang maayos at maunlad na bansa. Ngunit paano kung ang institusyong dapat na unang magbibigay ng suporta sa mga pangangailangan ay biglaang nawalan ng sapat na pondo para sa kalusugan? Ang desisyon na gawing zero budget ang PhilHealth ay nagbibigay pang matinding diskusyon at galit mula sa mga mamamayan. Tama bang isakripisyo ang pondong laan para sa serbisyong pangkalusugan? Lalo na sa panahong ang bansa ay patuloy na nakikipaglaban sa mga hamon ng iba't ibang uri ng sakit. February 20, 2019, nang may sa batas ang Universal Healthcare under the Republic Act No. 11223. Ito siyang nagbibigay proteksyon sa lahat ng mga mamamayang Pilipino. At dahil sa batas na ito, ang buong sambayan ng Pilipino ay nakinabang patungkol sa pangangailangan ng medikal. Ito ang batas na hindi matatawaran at ang Malasakit Center na itinatag ni Senator Bongo na mabilis na nalalapitan sa panahon ng mga karamdaman. Para sa akin, iyan ang batas na markado at hindi kailanman malilimutan ng sambayan ng Pilipino. Kaya panawagan natin sa mga politiko, gumawa kayo ng batas na pakikinabangan ng taong bayan. Hindi yung wala kayong iniisip kundi nakawin at tapyasan ang pondo ng pamahalaan. Sa mga kurap at magnanakaw sa pondo ng bayan at mga politiko. May mga budhi pa ba kayo? Naatin ba ng mga budhi ninyo na ang magagarbong pamumuhin ninyo ay galing sa nako na pondo ng bayan? Mga Kristiyano pa ba kayong naturingan? Sa lahat ng mga kababayan kong Pilipino, huwag na nating iboboto ang mga kilalang magnanakaw o nasangkot sa mga katiwalian ng mga politiko. Yung mga politikong involved na nasa Kongreso at Senado na nagnanais na i-zero budget ang pondo ng PhilHealth, tandaan po natin ang mga pagmumukha nila. Iyan ang mga politikong walang tunay na pagmamalasakit para sa kapakanan ng mga maralitang Pilipino. At bilang isang bagong political vlogger, sa araw ng halalan, nasa mga kamay natin nakasalalay ang kinabukasan ng ating pamilya. Kaya iboto natin ang lahat ng i-endorso ni Tatay Digong Duterte, lahat ng PDP laban senatorial slate. Magkaisa po tayo na maihalal natin sa Senado at sa local government ang mga kandidato na alam nating maglilingkod sa bayan ng may katapatan at integridad. Kalampagin natin ang Kongreso at Senado at huwag nating hayaan na tanggalan ng budget ang PhilHealth sapagkat dito nakasalalay ang ating pangkalusugan. Patuloy naman ninyong suportahan ang aking channel, ang Gov Talks Unfiltered, Exposing Political Realities. Ako ang magiging boses ninyo para i-expose ang lahat ng mga katiwalian ng mga korap na politiko. Please like, share, and subscribe my channel. Shoutout po sa lahat ng mga kabrad ko sa Triskelion, sa lugar ng Tondo, at sa iba't ibang panag na ating mundo. Fortis, Voluntas, Fraternitas. Arriba, Tao Gamapi. Long live. Thanks for watching. God bless us all.